Samantala, 24 oras na nakabantay ang mga eksperto ng pag-asa sa umiinit na tubig umano sa Pacific Ocean. Ito na nga ba ang senyales ng El Niño phenomenon? Aalamin natin yan sa report ni Emil Carion. Sa pag-init ng tubig dagat o ang sea surface sa Pacific Ocean ay hudyat na ang pagsisimula ng El Niño. Nakatutok ang pag-asa sa oceanic at atmospheric conditions sa Pacific Ocean para mabantayan ang epekto ng El Niño. Ang pag-angat ng temperatura at ang idudulot nito sa mga bansa sa Asia-Pacific region, lalo na sa Pilipinas. Sa mga nakaraang buwan ay naitala na ng pag-asa ang umiinit na temperatura sa sea surface mula 0.2 paakyat sa 0.4 mula Abril 21 hanggang 24 ngayong taon. Batay dito at sa mga climate models na hawak ng pag-asa, mananatili ang ganitong sitwasyon sa loob ng 9 na buwan simula ito ngayong Hunyo. But during El Nino, ayan na. During El Nino, kita mo yung cloudiness nasa gitna na ng Pasipiko. Kasi instead na ang hangin natin kanina papunta roon, nagkakaroon ng abnormal counter from west to east na hangin. Imbis sabihin na imbis na normal na pagganyan, pabaliktad na rito. Ngayon ang nangyayari yung itong mga cloudiness na dati nandiriyan, mapupunta sa Pasipiko. So, ano ang nagiging epekto sa atin? Wala tayong cloudiness ngayon. Because of this two abnormal sea surface temperature na umiinit. No? So, pag uminit ng gusto yan, siyempre, imbis na dito mag-evaporate, dito nag-evaporate, and then evaporation, condensation. So, ganyan na nangyayari, nagkakaroon ng shift ng mga cloudiness dito sa Pasipiko. So, the result, itong samay atin, walang cloudiness, so walang rainfall. Nag-shift siya. No? Kung ang Pilipinas ay halos nandirito sa may central tumatama, Philippines, nandun banda sa norte, halos hindi umaabot sa atin ang mga bagyo. So wala tayong makuhang mga rainfall. Saan? Pag may El Nino. So ibig sabihin 19 nga o 19 to 20 ang tumatama, pero nag-shift siya northward. Hindi siya halos nagla-landfall sa atin. So wala siyang maibibigay na tubig sa atin. Ganun ang epekto niya sa bagyo. Apektado ng El Niño ang normal na pagpatak ng ulan. Posible nitong tamaan ng Hilaga o dulong kabila naman hanggang sa Mindanao. Pero ang kakaiba, ang 19 na bagyo pa rin ay bibisita sa atin. Paiba-iba nga lang ito dahil apektado rin ang daanan ng bagyo at ang lakas nito. Maasahan pa rin ang mga regular updates mula sa pag-asa. What you can do there is for us to capture the rain or rainfall harvesting ready for the lean months. Kasi usually kung ma-prolong yung El Nino is followed by dry, reduced rainfall. So pag reduced rainfall, kung na-capture mo yung rain, excessive rain, so a way of adaptation yun. Patuloy din ang information campaign ng pamahalaan kaugnay sa El Niño phenomenon. Taong 1997 nang tumama ang pinakamalalang El Niño phenomenon na nakaapekto sa food production ng bansa, sa water supply, sa power generation at pati na sa kalikasan. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.